Charlotte Hornets, hinahamon si LaMelo Ball next season. Dallas Mavericks, naguguluhan sa starting five sa pagitan ni Lively or Gafford. At Stephen Curry, mas tumaasa ang tsansa sa pang-5 ring dahil kay Seth Curry. Magsisimula ang Dallas Mavericks ng training camp sa loob ng humigit kumulang 1 linggo. At ayon kay Sam Amico, ang pinapaboran na starting five ay sina D'Angelo Russell, Klay Thompson, Cooper Flagg, Anthony Davis at Daniel Gafford kung lahat sila ay nasa magandang kondisyon. Si Davis ay bumabalik mula sa naayos na detached retina kaya maaaring limitado muna ang kanyang paglalaro sa simula. Gayunpaman, muling nabubuksan ang patuloy na debate tungkol sa kung sino ang dapat magsimula sa center para sa Mavericks dahil si Dereck Lively ang may pinakamataas na potensyal ngunit mas pinagtitiwalaan marahil ng coaching staff si Gafford. Pero iyon ba talaga ang pinakamainam para sa team? Ang kaso para kay Daniel Gafford. Mahina ang naging simula ni Gafford noong nakaraang season ngunit pagsapit ng Enero, naglalaro na siya sa mataas na antas. Natapos siya na may career high sa puntos na 13 puntos bawat laro. Ngunit nakatulong dito na na-miss ni Lively ang ilang laro dahil sa stress fracture sa kanyang paa na nagbigay kay Gafford ng mas maraming playing time. Ngunit maging ang eye test ay sumuporta sa kanyang mas magagandang numero. Umiskor pa siya ng career high 31 puntos laban sa Charlotte Hornets. Maaaring nakikita ng coaches si Gafford bilang mas maaasahang option. May posibilidad din na si Lively ay patuloy pang nagre-recover matapos tanggalin ang bone spurs kaugnay ng kanyang injury noong nakaraang taon. Ang kaso para kay Dereck Lively. Si Lively ang mas malayo ang lamang bilang playmaker sa kanilang dalawa. Ipinakita niya ang tunay na potensyal sa pagtanggap ng bola sa short roll at paghahanap ng open shooters or cutters na siyang pangunahing kaibahan sa pagitan ng dalawang centers. At ang playmaking na iyon ay maaaring maging dahilan din kung bakit mas mainam na manggaling siya sa bench. Kasalukuyang mahirap ang sitwasyon ng koponan sa point guard hanggang makabalik si Kyrie Irving dahil umaasa sila kina D'Angelo Russell, Dante Exum, Brandon Williams at Jaden Hardy upang punan ang kakulangan. Mas may kumpiyansa sila kay Russell bilang solid playmaker ngunit mas nag-aalala sila sa lalim sa likod niya at maaaring kailanganin ang playmaking boost mula sa bench. Gayunpaman patuloy na binibiro ng Mavericks na magsisimula ring mag-shoot ng 3 si Lively balang araw. Kung mangyayari iyon at kung magiging epektibo siya, kakailanganin niyang maglaro ng madalas kasama si Anthony Davis. Malamang magiging medyo magulo ang spacing, kaya ang pagkakaroon ng isang big man na makakapagbigay ng floor spacing habang si Davis ay nasa power forward ay magiging malaking tulong para sa opensa. Ano sa tingin nyo dito mga kaibigan? Sa ibang balita naman, nais ng Charlotte Hornets na ang star guard na si LaMelo Ball ay gumawa ng malaking hakbang sa pagiging mas leader ngayong susunod na NBA season. Ayon kay Roderick Boone ng Charlotte Observer. Iniulat ni Boone na iyon ang isa sa mga ideya sa likod ng pagkuha nila kay veteranong Colin Sexton na halos magsilbing mentor kay Ball kahit 2 taon lamang ang agwat nila sa edad. Ayon kay Boone, nakakita na ng ilang positibong senyales si head coach Charles Lee. Si Lee na nakipaghapunan kay Ball at sa President of Basketball Operations na si Jeff Peterson noong unang bahagi ng linggo upang talakayin ang mga layunin, impression sa summer at personal na pag-unlad, ay nagsabi na nakapagtala si Ball ng ilang personal records sa weight room ngayong summer at nakatuon sa pagpapatibay ng kanyang pundasyon, isinulat ng insider ng Hornets. Sinabi rin ni Lee na nakikita niyang malinaw ang paglago ni Ball sa depensibang bahagi, lalo na sa mga high-effort plays, ngunit binigyang diin na may pangangailangan pa rin ng tuloy-tuloy na pag-unlad sa foul discipline at defensive consistency. Ang manatiling malusog ay pangunahing layunin ni Ball ngayong season. Ang former Rookie of the Year ay nakalaro ng 60-plus games. Isang beses lamang simula nang pumasok siya sa NBA. Noong nakaraang taon, limitado siya sa 47 appearances bago tuluyang ipahinga noong Marso dahil sa ankle at wrist injuries. Sa kaso ni Ball, mahirap na tuluyang ihiwalay ang kabiguan ng Charlotte mula sa kanyang estado sa loob ng koponan. Isang beses lamang nagkaroon ng winning record ang Hornets mula nang piliin siya sa 2020 draft. Hindi yun lubos na kasalanan ng 6'7" playmaker. Ngunit may bahagi siya ng sisi lalo na't ang kanyang career usage rate na 30% ay nasa landas upang maging ika-12 sa lahat ng panahon.
Sa isang punto, ang kahangahangang individual na produksyon niya ay kailangang maisalin sa mga panalo. Ang problema para sa Charlotte ay maaari na naman silang mapunta sa lottery matapos hindi gumawa ng malalaking dagdag ngayong summer. Umaasa ang Hornets na sina Ball at Brandon Miller ay gagawa ng malalaking hakbang sa court upang mapaliit ang agwat sa mga contender sa Eastern Conference. Anong masasabi nyo kay Ball mga kaibigan? Sa sumunod naman, matagal, mabagal at nakakapagod ang off-season para sa mga tagahanga ng Golden State Warriors na kinailangang tiisin ang sakit ng restricted free agency ni Jonathan Kuminga at ang drama na sumiklab nitong mga nakaraang buwan. Gayunman, sa dilim at lungkot ng saga ni Kuminga ay sumulpot ang isang nakakaantig na kwento na maaaring panghawakan ng mga fans dahil malakas ang inaasahan na pipirma na ang Warriors kay Seth Curry upang sumama sa kanyang nakatatandang kapatid na si Stephen sa kung ano na lamang ay siyam na manlalaro sa roster. Isang reunion ng magkapatid na Curry ay malapit ng maging realidad. Ang pagdaragdag sa nakababatang Curry brothers sa Golden State ay naibalita na noong maagang bahagi ng off-season, ngunit hindi ito dumating na may parehong antas ng katiyakan gaya ni na Al Horford, DeAnthony Melton at kamakailan ang muling pagpirma sa veteranong guard na si Gary Payton. Ngunit nagbago iyon nitong Martes nang magbigay ang NBA insider na si Mark Stein ng mahalagang update sa mga inaasahang pipirma sa Warriors kapag natapos na ang sitwasyon ng free agency ni Kuminga, year 2013. Hindi kailanman nakapaglaro si Seth sa isang opisyal na laro para sa Golden State sa kabila ng kanyang pananatili sa Bay Area at tunay siyang lumutang sa liga sa pamamagitan ng 44 na laro kasama ang Sacramento Kings noong 2014-15 season. Kasunod ang 70 laro kasama ang Dallas Mavericks noong season 2015-16. Ang kanyang pinakamagandang taon ay nananatiling 2021-22 with Philadelphia 76ers at Brooklyn Nets, kung saan nagtala siya ng career high 15 points per game with 3 rebounds at assists with 42.2% shooting from 3-point range. Kung magagawang makapasok ni Curry sa rotation ng Warriors sa training camp at preseason ay magiging isang kapanapanabik na storyline dahil ang 35 taong gulang ay ginugol ang nakalipas na 2 taon na halos nasa NBA wilderness habang nasa Charlotte Hornets. Sa kabila ng nabawasang playing time at papel niya sa Hornets noong nakaraang season, nagtala pa rin si Curry ng mainit na 45.6% from the 3-point range. Walang duda na isa pa rin siya sa pinakamahuhusay na pure shooter sa liga. Ngunit nananatili ang tanong kung gaano siya magagamit ng Golden State dahil sa dami ng guards sa kanilang roster. Mayroon pa ang Warriors ng Buddy Hield bilang isa ring veteranong sharpshooter na bukod pa kina Melton, Payton at Brandon Podziemski ay maaaring magsilbing balakid kay Curry upang magkaroon ng consistent minutes. Gayunpaman, ito ay isang nakakaantig na kwento sa panahong kailangan ng mga tagahanga ng Golden State ng kaunting feel-good news, na kung saan ang isang greatest shooter of all time ay nangangailangan rin ng mga maaasahang shooter. Ano sa tingin nyo dito mga kaibigan? You can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.